Yan, magandang araw mga ka-DIY. Meron lang akong gagawing video tungkol dito sa bago ko na namang laruan. Ito. Yan, ipapakita ko na rin kasi makikita nyo rin to pag namit ko na sa mga sa mga DIY project. Tsaka baka sa mga susunod na panahon madi-DIY ko na rin to. Halimbawa kung maglukuman, ipapakita ko rin to. Yan, bali to mga ka-DIY, compact brushless cordless impact drill. Impact drill ibig sabihin may impact to. Pwede siya sa simento. Ayan, ewan ko kung totoo tong mga niya dito. 69 Newton meter. Yan yung puwersa niya. Kumbaga yun yung lakas niya. Tapos ito naman yung maximum power ng battery. 42 volts maximum. Ayan, auto lock daw, auto lock keyless. Ipapanohin ko rin to kung tong auto lock na picture. Ito yung mga accessories. Ayan nga. Ayan wood, metal, concrete. Tapos may dalawang battery. Isang charger. Ayan. Buksan ko na to mga ka-DIY. Baliktad pa yata. Yan, inko. Na rin to mga ka-DIY. Pangatlong tools ko na inko. May barina din akong inko. Maliban sa ibang brand, mayroon na rin akong barinang inko. Tapos ito ipapakita ko yung pinakamatagal ko ng inkong Minsan nagamit ko na rin to sa ibang vlog ko. Pag ako ng tornilyo. Pang lang to, pag screw lang to mga DIY. Nung maliit. Pang screw lang to. Ayan, inko rin to. Matagal na rin to. Ayan, balik tayo dito mga ka-DIY. Buksan ko na tong tools. Ayan. Battery, manual. May screw to. Ito parang accessories niya to. Accessories 47 pieces. Aba, 47 pieces pa ha. Pero sa tingin ko walang 47 pieces to. Mga ka-DIY mukhang nadali to mga ka-DIY sa minsan yung mga seller. Baka lang mga ka-DIY ha, hindi ko naman sinusugo na napalitan talaga, pero hindi maglalagay yung kumpanya nito ng ganitong 47 pieces na screw set kung hindi totoo. Ayan mayroon dito konti lang, pero bakit may screw? Bakit nagkaroon ng screw dito? Ayan mukhang nadinggo ito mga ka-DIY. Ayan ilan lang yan, talim ng barina. Tapos itong screw sets, tingin ko walang 37 pieces yan. Yung accessories nya ay 47 pieces. Yan, pinalitan siguro to. Baka lang ha mga ka-DIY, di ko lang sinasabing ayan naging screw na siya. Di naman accessories yung screw. Yan. Tapos ito na nga, charger. Tapos ito mayroon din dito talim.
May dalawang talim na pang bato. Ay, tatlo. Ayan, oh. May tatlo siya. Tapos ito, alam ko itong itim na mahaba, ano yan, screw din yan. Ngayon, dito na tayo sa unit, mga ka-DIY. Ito na yung unit niya. Ang bigat. Ayan, may function siya. Ito sa drill, screw, hammer. Ayan, pag screw dito isisit. Tatapat lang dito, may arrow yan, no. Tapos ito naman yung, halimbawa, ito magagamit to pag nag-ano ng screw. Depende kung gaano katigas yung i-screw. Yan, kasi maano yan eh. Pag sinubrahan kasi, lalo na sa mga ano, sa mga kahoy, kailangan tama yung sit dito. Kasi pag sobrang ano yan, halimbawa dito sa anong pinakamataas na number nito, halimbawa ay 22, halimbawa 20, tapos malambot yung kahoy na pag-i-screwhan, pag sinit sa 20 yan, pag binaon yung screw yun, dumidiro, tumatagos yun. Kaya depende yung settings dito sa lambot, tigas ng kahoy pag nag-i-screw. Ayan, tapos sa battery, ito yung battery niya. Ngayon 42 volts. Iano ko siya, mga ka-DIY. I-actual tester ko kung papalo nga siya ng 24 volts. Ayan. Tingnan natin. Pero sa tingin ko puno to, mga ka-DIY. Ang bigat ng battery, oh. Ang bigat. Tingin ko puno to. Puno to siya. Ang bigat. Ngayon, sana makakuha tayo ng kahit mga 42 pala. Ayan, titester natin, mga ka-DIY. Tingnan nyo kung nakukuha ang reading. 41.88. Halos 42 na rin yan, mga ka-DIY, pag renound off. Ayan, oh. So ibig sabihin totoo yung ano ni Inco, mga ka-DIY. Totoo yung ano nitong 42 volts nya. Ayan. Yan, dahil na kita na natin na yung isa pa pala, i-check ko. Hirap tanggalin ng takip. Yan. Ayan yung isa, 41.69. Saan na? Ayan, 41.69. Di rin nagkakalayo. Halos 42 na rin yan. Ayan, mga ka-DIY, isa lang muna yung gagamitin kong battery. Ayan, ang ganda, di ko iwawala itong takip para hindi mapasukan ng dumi. Ngayon, saan na yung ano niya? Ayan, ang ano pala nito, mga ka-DIY, yung chuck niya. Ayan, oh,
kahit walang battery yan. Ganyan lang siya ilak. Ano? Wala ka nang wala na tayong hawakang ano, yung pipigilan para mahigpitan natin to. Mayroon iba kasing kilis na pag hinigpitan to, mayroon pang pipigilan dito banda. Ito wala na. Ayan, kusa siyang pumipigil. Ano? Tutunog yan. Ibig sabihin lock na yan mga ka-DIY. Nakalock na yan. Tapos pag luwag, ganun din. Wala ka nang pipigilan dito. Diretso lang pihit. Luwag. Ganun lang, ganun ang kagandahan nito mga ka-DIY. Ang ganda ng chuck niya. Ayan. Isa, dalawa. Yan, naglalak na yan. Ganun ang kagandahan ng ano niya mga ka-DIY, yung chuck. Ang ganda ng chuck. Yan, lagay ko na yung battery dito. Ayan. Ang ganda ng pino ng tunog mga ka-DIY. Ang laki ng battery. Tapos ito pala may ilaw siya, nasa baba nga lang yung ilaw niya, yung iba kasi nandito banda. Sa kanya sa baba. Tapos sa battery, ayan, ma-check din dito kung ano ka pa, kung full charge pa. Ayan, pag pinindot dito, ayan makikita. Habang nalulubat yan, nagbabawas ng ilaw yan mga ka-DIY. Kaya habang ginagamit, mamomonitor yung ilaw. Ayan o. Para hindi talaga masasagad. Ngayon sa hammer, tingnan ko kung may hammer. Mayroon na DIY. Wala kasi ako matitesting dito na ano. Hindi ko naman pwedeng testing yung dingding ko. Pero papakinggan ko na lang mga ka-DIY. Alam naman natin yung tunog pag naghahammer yung isang barina. Pero sa mga ka-DIY, yan o. Inaano ko lang dito sa lamesa mga ka-DIY. Para maano ko lang yung hammer niya, marinig. Ayan, totoo naman na may hammer siya. Pero sa ano, pwede siguro pag mga ganito lang kalalaking bala, pwede ko yan sa simento to. Pero yung ano ko talaga nito, magagamit ko siya sa mga ayan, sa mga drywall, mga ganyan. Metal paring, metal stud. Sa yero. Yan. Tapos sa mga paggawa ng cabinet, gamit na gamit to mga ka-DIY. Pati na rin sa kahit pag-repair, yung pagbukas ng screw. Maganda to, medyo malakas. Ito kasi minsan nababagalan ako sa ikot ito. Ano, ang bagal ng ikot to. Tagal makabukas ng screw. Ay mga ka-DIY, halos totoo naman yung mga nandito, yung mga nakalagay. Yung di lang totoo ito, yung laman nito. Yan mga ka-DIY, yun lang.